Ngayong taon, alamin natin kung alin ang mga may pinakamahusay na universidad sa bansa batay sa kanilang kalidad ng edukasyon, global rankings at mga natatanging kontribusyon. Narito ang top 10 best universities in the Philippines. Isa kaya rito ang pangarap mong eskwelahan? Tara, tuklasin natin! Number 1. Ang University of the Philippines. Ang University of the Philippines ay nangungunang pamantasan sa bansa. Kinikilala hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Itinatag ng June 18, 1908, ang UP ay binuo upang bigyang daan ng mas mataas na antas ng edukasyon sa larangan ng science, sining, medicine, batas at iba pang profesional na course. Mula sa orihinal nitong campus sa Maynila, lumawak ito at ngayon ay binubuo ng 8 constituent universities sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang UP Diliman, UP Manila at UP Los Baños. Sa loob ng mahigit 100 taon, ang UP ay naging sentro ng kritikal na pag-iisip, akademik na kahusayan at paglilingkod sa bayan. Dito nagmula ang ilan sa pinakamahusay na lider ng bansa, kabilang ang mga pangulo, maestrado, scientist at alagad ng sining. Kilala rin ito bilang tahanan ng mga activist students na patuloy na lumalaban para sa demokrasya at karapatan ng mamamayan. Sa larangan ng pananaliksik, patuloy na gumagawa ng mahalagang discoveries ang mga scholars at scientists ng UP. Tulad ng pagkakatuklas ng Homo lucenensis, isang sinaunang species ng tao. Sa global rankings, patuloy na umaangat ang UP na kabilang sa nangungunang universidad sa Asia ayon sa Times Higher Education at Quacquarelli-Simmons o QS rankings. Number 2. Ateneo de Manila University. Mayaman sa kasaysayan at dekalidad na edukasyon. Nagsimula ito noong 1859 nang itatag ng mga Hiswitang Espanyol ang Escuela Municipal de Manila sa Intramuros. Ngunit higit pa rito, ang edukasyong Hiswita ng Ateneo ay may ugat mula pa noong 1581 nang unang dumating ang mga Hiswita sa Pilipinas bilang misyonero at tagapagturo. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng pagpapatalasik sa mga Hiswita noong 18th century at ang pagkawasak ng kanilang campus sa World War II, nanatili ang Ateneo bilang isa sa pinakaprestihiyosong paaralan sa bansa. Sa kasalukuyan, ang Loyola Heights Campus sa Quezon City ang nagsisibing sentro ng kanilang makabagong sistema ng edukasyon. Kilala ito hindi lamang sa husay sa akademya, kundi pati na rin sa paghubog ng mga lider na may malasakit sa bayan. Number 3. De La Salle University. Isa sa mga pinakamahusay na university sa Pilipinas ay ang De La Salle University o DLSU na may mahigit ng 100 taon ng dekalidad na edukasyon. Itinatag noong 1911 ng mga Brothers of the Christian Schools, layunin nitong magbigay ng edukasyong Katoliko gamit ang wikang English upang ihanda ang mga mag-aaral para sa bagong sistema ng pamamahala noong panahong iyon. Mula sa pagiging isang maliit na paaralan sa Paco, lumago ito at lumipat sa Taft Avenue noong 1921 kung saan nakilala ito bilang isang mahusay na institusyong pagninegosyo. Sa kabila ng matinding pagsubok noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan 16 na Lasallian brothers at ilang residente ang pinaslang, nagpatuloy ang DLSU sa pagbibigay ng mataas na antas ng edukasyon. Noong 1975, opisyal itong isang naging universidad at lumawak pa ang saklaw nito, kabilang ang pagkatatag ng College of Computer Studies at College of Liberal Arts. Noong 1981, ipinakilala rin ito ang trimestral system upang mapadali ang akademikong daloy ng mga mag-aaral. Sa paglipas ng panahon, naging sentro ito ng pananaliksik lalo na noong dekada 90. Nang itaas nito ang bilang ng mga guro ng may mga doctorate degree. Nagbukas din ito ng College of Law noong 2009 upang palakasin ang advocacy sa karapatang pantao sa bansa. Hanggang ngayon, ang DLSU ay isang nananatili sa isa sa nangungunang universidad sa Pilipinas. Patuloy sa nagsusulong ng kahusayan sa edukasyon at paglilingkod sa lipunan, lalo na sa mga nangangailangan. Number 4. Ang University of Santo Tomas. Ang University of Santo Tomas o UST ay hindi lamang isa sa pinakamahusay, kundi ito rin ang pinakamatandang umiiral na universidad sa Asia. Itinatag noong 1611 sa pangunguna ni Bishop Miguel de Benavides, OP. Nagsimula ito bilang isang seminaryo para sa mga nais maging pari. Sa mahigit na 400 years ng kasaysayan, ito ay isang naging pinakamalaking Katolikong university sa mundo sa iisang campus. Kinilala ng Vatican at ng mga hari ng Espanya, ang UST ay ginawaran ng titulong Pontifical University noong 1902 ni Pope Leo XIII at the Catholic University of the Philippines noong 1947 ni Pope Pius XII. Sa kabila ng digmaan at iba pang hamon, nanatili itong matatag bilang sentro ng edukasyon.
Ilan sa mga tanyag nitong alumni ay sina Jose Rizal, Emilio Jacinto, Marcelo H. Del Pilar, Apolinario Mabini at ilang mga pangulo ng Pilipinas tulad nina Manuel Quezon at Diosdado Macapagal. Bukod sa mahusay na graduates, ang USA dinarayo rin ng mga Santo Papa, kabilang sina Pope John Paul II at Pope Francis. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga nangungunang universidad sa bansa. Patuloy na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon at naghuhubog ng mga lider na may malasakit sa bayan. Number 5. Adamson University. Isa sa mga nangungunang universidad sa Pilipinas, ang Adamson University o ADU ay kilala sa kanyang kalidad na edukasyon pang-industriya at innovation sa agham at technology. Itinatag noong 1932 bilang Adamson School of Industrial Chemistry. Ito ay nagsilbing pioneer sa larangan ng technical at vocational na edukasyon sa bansa. Sa kabila ng pagsubok ng ikalawang digmaang pandaigdig, patuloy na lumago ang universidad na naging ganap na university noong 1941. Noong 1964, sinilalim ang Adamson University sa pamamahala ng Congregation of the Mission of Vincentians, kaya ito ay naging isang katolikong institusyon na may layuning magbigay ng abot-kayang dekalidad na edukasyon, lalo na sa mga kapuspalad. Ngayon, ang Adamson University ay may lawak na hanay sa mga programa mula sa engineering, chemistry, architecture, business, law at information technology na patuloy na naghuhubog ng mga profesional na handang makipagsabayan sa pandaigdigang larangan. Kinilala ito bilang isang historical site ng National Historical Commission of the Philippines noong 2007 at nabigyan ng autonomous status ng CHED, isang patunay na mataas nitong antas ng edukasyon. Sa higit na 8 dekada ng academic na kahusayan, patuloy na pinapatunayan ng Adamson University ang kanyang pangako sa paghahanap ng edukasyon na may puso. Isang institusyong nagsisilbing tahanan para sa mga pinuno ng hinaharap. And we are done with the top 5 universities. Alin naman kaya ang natitirang 5? Bago tayo magpatuloy, click like, share and subscribe para sa mas marami pang kaalaman. Number 6. University of San Carlos. Ang University of San Carlos o USC ay isa sa pinakamatandang universidad sa Pilipinas at Asia na may kasaysayang bumabalik pa noong 1595 nang itinatag ito ng mga Jesuita bilang Colegio de San Ildefonso. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng pagsasara noong 1769, pananakop ng mga Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig at matinding pagbomba noong 1944, muling bumangon ng USC at opisyal na naging isang university noong 1948. Sa loob ng maraming dekada, nagkaroon ito ng mahalagang papel sa academics sa pagsulong ng bansa, partikular sa larangan ng anthropology, physics, engineering at philosophy. Sa panahon ng martial law at people power revolution, napanatili ng USC ang pagiging isang center of education at pananaliksik. Sa kasalukuyan, patuloy itong kinikilala sa mataas na kalidad ng edukasyon at sa mga board exam top-notchers na patuloy sa academic na kausayan nito. Bilang isang nangungunang institusyon sa Cebu, patuloy na hinuhubog ng USC ang mga Pilipinong leader at profesional na may pangakong panatilihin ng mataas na antas ng edukasyon sa bansa. Number 7. Ang Polytechnic University of the Philippines o PUP ay isa sa pinakamalaking pampublikong university sa bansa, kilala sa pagbibigay ng dekalidad ngunit abot-kayang edukasyon sa mga Pilipino. Itinatag noong 1904 bilang Manila Business School, ang PUP ay patuloy na lumawak at nag-evolve upang matugunan ang pangangailangan ng bansa sa larangan ng edukasyon at economy. Noong 1952, naging Philippine College of Commerce ito at noong 1978, opisyal na itong kinilala bilang Polytechnic University of the Philippines sa bisa ng isang presidential decree. Mula noon, lumawak ang kursong inaalok nito na sumasaklaw sa iba't ibang larangan tulad ng business, engineering, education at social sciences. Sa mahigit 100 taong kasaysayan, ang PUP ay naging sentro ng academic excellence at social transformation, lalo na para sa mga estudyanteng may pangarap ngunit may limitadong kakayahang pinansyal. Patuloy itong nag-aambag sa pagpapatibay ng ekonomiya at industriyang Pilipino sa pamamagitan ng makabuluhang pananaliksik at kalidad ng edukasyon. Number 8. Mapua University. Ang Mapua University ay isa sa nangungunang universidad sa bansa, partikular sa larangan ng engineering, technology at science. Itinatag noong 1925 ni Don Tomas Mapua, ang unang rehistradong arkitekto ng Pilipinas. Patuloy itong kinikilala sa buong mundo bilang isang global leader sa edukasyon. Noong 2023, kinilala ang Mapua sa Times Higher Education World University Rankings na nagpapatunay sa mataas nitong antas sa pandaigdigang edukasyon. Isa rin ito sa top 100 universities sa Southeast Asia ayon sa QS Asia University Rankings.
Ang university ay mayroong ABET accreditation, isang prestihiyosong pandaigdigang pamantayan para sa engineering at computing programs. Bukod sa academic excellence, binibigyang halaga rin ng Mapua ang sustainable innovations at cutting-edge digital education. Kaya naman ipinapatupad nito ang mga makabagong sistema tulad ng Cardinal Edge at Mapua OOCs. Kaya naman ipinapatupad nito ang mga makabagong sistema tulad ng Cardinal Edge at Mapua UOCs na nagbibigay daan sa mga estudyante na matuto sa isang flexible at makabagong paraan. Sa dami ng mga natatanging programa nito at mahigit 400 board exam top-notchers, patuloy na hinuhubog ng Mapua University ang mga susunod na leader sa agham, technology at industriya sa Pilipinas at sa buong mundo. Number 9. Silliman University. Ang Silliman University ay isa sa pinakakilalang university sa Pilipinas. Ngunit alam mo ba kung paano ito nagsimula? Mula sa isang simpleng pangarap noong 1899, ito ay lumago at naging isang institusyong mahigit sa 100 taong kasaysayan at kontribusyon sa edukasyon ng bansa. Nagsimula ang lahat kay Dr. Horace B. Silliman, isang negosyanteng Amerikano na naniwala na mga Pilipino ay nangangailangan ng isang bagong uri ng edukasyon. Sa kanyang donasyong $10,000, nabuo ang Silliman Institute noong 1901 sa Dumaguete, Negros Oriental. Pinamunuan ito ni Dr. David Hebard at ang kanyang asawa at nagsimula sa 15 estudyante lamang. Ngunit sa kabila ng maliit na simula, lumawak ito at naging Silliman University noong 1938. Dumaan sa maraming pagsubok ang universidad mula sa pananakop noong World War II kung saan itinayo ang Jungle University sa kabundukan hanggang sa pagsasara nito noong martial law. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili itong matatag at patuloy na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Ngayon, ang Silliman University ay isang pambansang pamanang pang-edukasyon na kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. May mahigit 9,000 students mula sa iba't ibang panig ng mundo at patuloy itong pinapandayang pinaharap ng maraming kabataang Pilipino sa pamamagitan ng isang holistic na edukasyon. Number 10. Far Eastern University. Ang Far Eastern University o FEU ay nagsimula bilang isang pangarap ni Dr. Nicanor Reyes noong 1928. Kasamang isang pangkat at mga kilalang educator mula sa University of the Philippines, mula sa pagiging isang simpleng Institute of Accountancy, lumago ito bilang isang institusyong nagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa accountancy, economy at negosyo. Noong 1933, nabuo ang FEU sa pamamagitan ng pagsasanib ng Far Eastern College at Institute of Accounts, Business and Finance. Sa kabila ng trahedyang dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ginamit ng mga dayuhang mananakop ang campus bilang kanilang punong himpilan at pinaslang si Dr. Reyes, muling bumangon ng university noong 1945. Sa paglipas ng mga taon, pinalawak ng FEU ang kanyang mga programa at pasilidad upang patuloy na makapagbigay ng mataas na kalidad na edukasyon. Ngayon, kinikilala ito bilang isa sa mga nangungunang university sa Pilipinas, kilala sa kanyang mga kontribusyon sa edukasyon, sining, kultura at palakasan. At yan nga ang 10 pinakamagagaling na university sa Pilipinas. I-comment mo lang sa comment section kung saan ka kabilang ngayon o saan mo gustong mapabilang. And now, time to refresh your mind. Quiz time tayo. I-comment mo lang ang iyong mga sagot sa comment section. Ano ang taon kung kailan itinatag ang University of the Philippines? A. 1908, B. 1911, C. 1948, D. 1859. Ano ang original na pangalan ng Ateneo de Manila University nung itinatag ito ng mga Hiswita? A. Eskwela Municipal de Manila, B. Colegio de San Juan de Letran, C. Universidad ng Manila o D. Colegio de San Ildefonso. Ano ang mga pangunahing layunin ng De La Salle University nang itatag ito noong 1911? A. Magturo ng medisina, B. Magbigay ng edukasyong katoliko gamit ang Ingles, C. Sanayin ang mga abogado, o D. Ituro ang arkitektura. Ano ang bansag sa University of Santo Tomas bilang pagkilala ng Vatican? A. Pontifical University, B. Royal University, C. National University, o D. Historic University.
Ano ang orihinal na pangalan ng Adamson University noong itinatag noong 1932? A. Adamson School of Industrial Chemistry. B. Adamson Institute of Technology. C. Adamson College of Engineering. O D. Adamson Science Academy. Saan matatagpuan ang University of San Carlos? A. Davao. B. Cebu. C. Iloilo. D. Baguio. Ano ang pangunahing larangan ng Mapua University? A. Engineering at Teknolohiya. B. Agham Pampulitika. C. Sining at Literatura. O D. Edukasyong Pangkalusugan. Ano ang nagbigay daan sa pagkatatag ng Silliman University noong 1901? A. Donasyon mula kay Dr. Horacio V. Silliman. B. Utos ng gobyerno ng Amerika. C. Suporta mula sa mga pari ng Espanya. O D. Inisyatibo ng mga Pilipinong edukador. Ano ang original na layunin ng Far Eastern University noong itinatag ito noong 1928? A. Itaguyod ang mga edukasyon sa accountancy at negosyo. B. Magbigay ng libreng edukasyon sa sining. C. Sanayin ang mga eksperto sa medisina. O D. Ituro ang batas at agham pampulitika.